Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi Yun, dapat simple. yung Opo. inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun. Kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Oho. Ganun sana yung... ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Nabanggit niyo po yung utang sa ito. Naglabas na pala ng report ngayon ng Bureau of Treasury. Sa report po ng Bureau of Treasury, as of May 2026, ang utang na raw po natin ngayon 18.55 trillion. Ano ha? Ito daw pong 18.55 trillion pesos ay katumbas daw po ito ng 0.41% o 76.11 billion pesos na pagtaas po mula sa naitalang 18.47 trillion noon pong April ayon po sa Bureau of Treasury. Ilang percent ang itinaas? 0.41%. Sen, ano ha? Ang pagtaas daw po dahil sa pangangailangan ng pamahalaan na tustusan ang pangangailangan pong pinansyal ng bansa sa gitna po ng sagalot, sa gitna ng silangan. At sa kabila niyan, medyo lumakas naman daw pong halaga ng piso laban sa dolyar at iba pang dayuhang salapi para mapigilan daw po ang mas malaking pagtaas ng ating utang. Ayon po sa Bureau, 67.37% ang kabuuan ng utang natin mula sa lokal, yung domestic debt. 32.63% naman ang atin pong foreign debt. Ano ha? Ang lokal na utang o mga obligasyong pinansyal sa mga nagpapautang sa loob daw po ng bansa ay umaabot na raw po sa 12.50 trillion pesos na nagpapakita po ng 0.65% o 80.12 billion pesos na pagtaas mula po sa katapusan ng Abril. Wala ko naintindihan sa binanggit mo, Jen. Ganun ho ba? Kasi ang naintindihan ko rito, pag ikaw ay pangkaraniwan na negosyante ka, Jen. Opo. Si Nelson, negosyante ito Pag ikaw ay nangutang sa bangko o sa mga financial institution dahil sa kailangan mo sa negosyo, Opo. meron kang meron kang project study Siyempre po, Alam mo automatic po na yan. ito kaya ka nangutang kapag ito ay naidagdag mo sa kapital mo, Sa iyong puhunan. Opo. pagkakakitaan mo to, makakabayad ka na ng utang, kikita ka pa. Opo. Yun ang layunin ng lahat ng negosyo. Ang ating bansa din, ituring nating isang malaking negosyo. negosyo. Opo. Dahil although sa atin, ang pagkakaiba lang, imbes na sabihin natin isang negosyo, isang mandato Opo. na kailangan nating pangalagaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya gagawa tayo ng paraan. Palakihin natin ang pangkabuhayan nasyonal, di ba? Opo. Kapag kailangan nating mangutang tayo. Pero yung ating mga economic managers, tinitingnan nila yung capacity natin. Opo. At kinakailangan yung inutang natin ngayon ay maipupundar natin ang isang bagay, magpapalaki sa kabuhayan. So pag mas malaki ang kabuhayan, mas malaki ang buwis, mababayaran natin kaagad itong ating inutang. Ating mga pagkakautang. Pero kapag wala tayong bayad na tayo ng bayad at hindi naman papalaki ng papalaki, parang negosyo din yan, Nelson Oho. Pagdating ng araw, malulugi ka na hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi Yun, dapat simple. yung Opo. inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun, kasi yung interest nito, magbabayad ka pa Oho. Ganun sana yung, ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Sen, ang latest na data na nirelease ng Bureau of Treasury, ang ating national debt to GDP ratio ay 65.2 Ay, naku, yun ang sinasabi sa ko. first quarter ng 2026. Kasi yung threshold dyan, Opo. ito yung statutory standard dyan. Dapat hindi ka lumalampas sa 60%. Yun ang ratio. Oho. Kung lumampas ka na sa 65, 0.2. yung pagbabayad pa lang yan, delikado na yan. Kasi makikita mo dyan, kung todo lumalaki yung utang mo,
Kung alimbawa, yung budget mo, magkano bang budget natin sa susunod? Ngayon nata, Opo. 6.7 trillion. 6.7, opo. Oo. Yung 2027, ako, mas malaki yan. Palagay ko yung 30% yan automatic appropriation dahil pambayad mo yun Yes po. Sa mga tuwid, ang natitira na lamang dyan, halos higit sa kalahati na ng paano ka pa ngayon makakapagbigay Aha. ng maigting na serbisyo sa mamamayan kung yung automatic na pagbabayad ng utang, doon napupunta lahat ang kinita natin. Oho. Parang negosyo talaga Kapag Opo. marami kang utang, magseset ka ng portion nung kinita mo para mabayaran mo yon. Opo. So yung stockholders mo, Jen, kung ikaw ang manager, kung ikaw Nako. ang presidente, magagalit sa'yo Tsak yun. Sasabihin niya sa'yo, Ano ba naman to? Nelson, palitan natin si Jen. Oho. Ang buong akala ko naman, yung kapital natin, kikita tayo para sa ganun, magdi-declare siya ng bang kikinikita Opo, natin. dividendo. Yeah. Oh. Wala man lang tayo. Wala Magmula nung itayo natin ang kumpanya natin, 10 taon nang nakararaan, isang dividendo wala siyang naibigay sa atin. Magko-complain yung stockholders. Ang gusto magdagdag Sa pa tayo ating ng bansa, kapital. sino yung Opo. stockholders? Yung mamamayang Pilipino. Mamamayan. Oh. Sino ang manager? Akala ko ba itong ating mga ganito di ba nangako sila na ganito? Opo. Meron naman sila talagang karapatan na umasa. Opo. Sapagkat kaya nga kayo nilagay dyan Opo. Parang manager, Jen. Opo. Si Jen graduate na nga nito ng Columbia University sa New York. At saka may ito sa Kwan, sa Expert talaga. sa Wharton. Akalain mong economics graduate ka pa ng Wharton. Ba? Pagkatapos Bagsak. papunta-punta ka pa sa Harvard University, Business School. Nagpa-picture lang pala doon. Ano? So, talaga natin si Jen. Siya yung natin. Mahusay. Mahusay The ito. credential. Siguradong ang ating kikitain dito, monthly siguro, baka nagdi-declare ng dividendo ito. Oho. Siyempre, umaasa yun, nangapital sa'yo Totoo po. Oh. Wala Nung makita nila yung balance sheet mo dyan, papalugi ang kumpanya Oho. Ang gagawin mo? Kasi siya ng trend talagang paakyat Kasi by the end of 2025, 63.2. Tinan mo yung akyat 63.2, biglang talo ng 65.2. Kaya nga, consistent siyang gano'n. Nga sinasabi ko nga, i-maintain nga natin yun Opo. Yung 60, huwag kang lalayo doon. Oo. Yun ang statutory threshold. Oho. Ibinasi yun sa karanasan ng maraming bansa. Kasi pag hindi natin Can't believe I just discovered this. Find factory direct prices on Alibaba.com. Download now and kickstart your business. magpautang sa atin, Yun. pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pag yun sa karanasan ng maraming bansa, kasi pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pagkagising mo, wala nang gusto magpautang sa atin. Yun ang masakit na katotohanan, Sen. Opo. Yan ang mahirap. Oho. Pagkatapos, titingnan mo uli yung nota mo. Akala ko ba nasa upper middle income na tayo? Oo nga, hindi mag-reconcile. So, yan ang sinasabi natin. Hindi siya nagkakaroon ng katuparan. Para maging mahalaga yan, dapat tanungin natin ang mamamayan kung nararamdaman nila yung pagpasok natin doon sa kondisyon na yan na mas mataas na kung ikukumpara sa standard ng mga bansa. Opo. Kung hindi naman ang standard niya, yung basket na pamalengke niya Kung ikaw ay inanantahanan, dala-dala kang basket. Opo. Sabi niya 5 years ago, dahil yung basket niya matibay Opo. Yantok 5 years ago kanya, Oh. 100 piso lang puno na ito At ang Bakit bigat- ngayon ang bigat. 500 pesos na kalahati pa lang? Nako. Doon mo susukatin yun Oho. Doon mo susukatin yun. Hindi doon sa dahil na, napunta na tayo, congratulate yourselves. Hindi po, kinakailangan makita sana Opo. sa kalagayan ng ating mamamayan yung katuparan ng pangako ng pagtaas
ng ating economic level. Kaya pala maging si Secretary Arsenio Balisacan ng DepEd, Nelson, sabi niya, medyo malaki talaga disparity, no? Hindi sa, bagamat maganda yung pinapakitang figura, parang half-hearted din siya sabihin accomplishment yung report na yan, Kasi nga, pagka tinanong yung mga mamamayan, di ba? Dapat kasi mararamdaman mo yan kung talagang maganda. Yun. Kasi i-divide mo sa sa population may bagong panganak isang buwan pa lang. May 24,000 na 'yon na kinikita, Jen. Malamang 24,000 ang utang nun. Kung isusuma mo sa Kaya nga, sa laki ng utang. So baligtarin natin, yung 18 trillion, i-divide mo sa sa population natin. 110 million na ata tayo ngayon, ano? Pagkatapos, at saka mo ngayon i-discount doon sa GNI per capita. Yun ang realistic. Alisin mo muna yung kanyang utang. Nako. Nako po mga kababayan, wala na po tayong pag-asa. Uutang na naman ang mga hinayupak. Tayo na naman ang magbabayad. Uutang sila tapos nanakawin, tayo ang magbabayad. O, di ba? Ang lupit talaga ng mga galawan ng mga bangang na ito, mga kababayan. Sus, Ginoo ko, di matabang. Wala tayong pag-asa, wala tayong kalaban-laban. Kung anong gustong gawin nila, kayang-kaya nilang gawin, mga kababayan. Okay? Ang tanging pag-asa na lang natin, karma na lang talaga. Karma. Sana ay yung papalapit na bagyo ay sila lahat ang matamaan. Yung lahat ng mga kawatan, walang matira. Diba? Yan. Payag kayo, mga kababayan. Sana gano'n.